Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Cherry Lansangan. Tinanggap ko po itong video challenge na ito dahil gusto ko pong i-share sa inyo kung gaano po kabuti, kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ako po ay galing sa isang mahirap na family and ang akala ko po kapag po nakahanap po ako ng magandang trabaho, akala ko po kapag naihawan ko po yung family ko sa hirap ay yun na po, hanggang doon na lang po yung buhay namin na magiging masaya na kami. But then nalaman ko po na kahit makamtan man po natin yung lahat ng kayamanan sa mundong ito, kung wala po ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay ay wala din pong kabuluhan ang ating buhay. Dahil lahat po ng nakikita natin dito sa mundong ito ay pansamantala lang. Gusto ko pong ibahagi sa inyo kung sino po yung Kristo na tinanggap ko po sa aking puso na nalaman ko po na sa Kanya lamang po talaga natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang sabi po sa salita ng ating Panginoon na sa Romans 5:8 na God demonstrates His love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Ang Panginoong Hesus po ay namatay para sa ating mga kasalanan because He loved us. Ang kasalanan po natin ay naghiwalay sa atin sa ating Diyos Ama. Ang sabi po sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sinuman ang naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sabi din po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nung pumasok po ang kasalanan sa ating buhay, tayo po ay napahiwalay sa ating Diyos Ama. Ngunit napakabuti po ng Lord. Sa John 3:16, sabi po niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa iyo, sa akin, at binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi po siya mapahamak. Sa mga oras na to, mga kapatid ko, alam ko po na tayo ay may kanya-kanyang mga pinagdadaan sa ating mga buhay. Nandun po yung problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema po sa ating mga kaibigan, even problema sa ating mga sarili. Sometimes, we feel so unloved. We feel so unaccepted. We feel so insecure. Dahil hindi po natin kilala ang Diyos. Hindi po natin kilala kung sino po talaga yung Jesus Christ. Kung ano po talaga yung plan ng Lord sa ating buhay. Sabi po sa Jeremiah 29:11, God has a very good plans for us, a better future. Lahat po ng panukala ng Panginoon sa atin ay napakaganda. Ngunit dahil po sa pagtalikod natin sa ating Lord ay hindi po natin nakakamtan yung mga plano niya sa atin na napaka-perfect po because God is perfect. Ngayon po, aking kapatid, mga kaibigan, ang Panginoong Hesus po nag-offer po siya ng isang buhay na kasiyasiya, na may kapayapaan, na may kagalakan, may pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Sabi po sa John 10:10, I have come that you may have life and have it in abundance. Ayaw po ng Panginoong Hesus na tayo po ay nasasaktan. Ayaw din po niya na tayo ay nagkakasakit, tayo ay nahihirapan. Dahil tayo po ay mahal na mahal niya. Kaya nga po, binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, upang tayo maranasan natin yung buhay na may kapayapaan at kagalakan sa gitna ng napakagulong mundo na ating kinabibilangan. Ngayon, aking mga kapatid, hindi tinitignan ng Diyos kung ano ang nagawa mo, kung anong sitwasyon mo ngayon. Ang nais lang ng Panginoon sa atin ay tayo ay magpakumbaba,
ibigay natin ang ating mga puso sa Kanya. Because I know that lahat sa atin is longing for love. At alam niyo po ba, ang tunay na pag-ibig ay atin lang matatagpuan sa ating Panginoong Jesus. Sabi po niya, Romans 5:8, God demonstrates His love for us. Kahit po tayo ay makasalanan, minahal pa rin po tayo ng ating Panginoon. Siya po ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. And right now, kung atin lang po papapasukin sa ating mga puso ang ating Panginoong Jesus, siya po ay nag-offer na isang buhay na walang hanggan. Makakasama po natin siya sa kalangitan. Makapagpahinga po tayo sa kanyang presensya. Ang sabi po sa Pahayag 3:20, sa 3:23 po, ako ay nasa labas ng pintuan at kumakatok sa iyong puso. Kung ako'y papapasukin mo, tayo ay magkakasala. Kaya sa mga oras na ito, ang Panginoong Jesus ay kumakatok po sa ating mga puso. He doesn't even care kung gaano man saan ka nag-fail sa area ng buhay mo. He doesn't even care kung ano ka man ngayon at kung sino ka man, ano ang status mo. Wala pong makakapagbawas sa pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapatid. Walang anuman sa mga ginawa natin ang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon po, I wanna pray with you and sumunod po kayo sa panalangin. Yes, Lord, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Lord, tunay nga po, Panginoon, na dahil sa kasalanan iyon, ako po ay nahiwalay sa inyo. Ngunit sa inyo pong pag-ibig, O God, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang ang aking kasalanan, O God, ay magkaroon ng kapatawaran sa mamagitan ng aking Panginoong Jesus. Ngayong oras pong ito, akin pong binubuksan ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking sariling tagapagligtas at Panginoon. Malaya ka pong gumawa at kumilos sa aking buhay. At maranasan ko ang iyong dakilang presensya, iyong dakilang pagkilos sa aking buhay. Matunay nga po, Panginoong Jesus, na ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kapayapaan at kagalakan ay aming pong matatagpuan sa inyong presensya. Maraming salamat po sa inyong habag at biyaya. Ito po ang aming panalangin